Sumasakit po ba ang tiyan nyo pagkatapos nyo makipagtalik? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hi, this is Sarami FC, and for today's vlog, we're going to talk about po, why does my stomach hurt after sexual contact? Okay, so bakit nga po ba sumasakit ang ating tiyan pagkatapos po natin makipagtalik, kahit man po mapakababaihan man or mapakalalakihan, sumasakit po kasi ang kanilang mga tiyan. So what's the main reason po ba dito? So if you want to know more about this topic, you may visit po www.healthline.com. So samahan niyo na po ako and let's start. And yes po, mega shoutout muna po tayo kay Miss George Gonzales from UAE po. Hello po, madam! Napakarami ko ring kamag-anak din sa UAE. Hello po! Next po si Mr. Romel Zapatero from Baler, Aurora. Hello po, sir! Thank you po for watching! What are the common causes kung bakit nga po ba sumasakit ang tiyan, mapakalakihan man o mapakababaihan pagkatapos ng pagkikipagtalik? So we have 9 reasons kung bakit po sumasakit ang inyong tiyan. So number 1, you may have emotional reaction. Pwedeng meron kang relationship issues, meron kang stress, o pwedeng meron kang anxiety about sex. Anything na nararamdaman mo, mapa-excitement man yan or mapa-anxiety, nakaka-apekto yan sa tiyan mo. Ika nga, di ba, minsan pag kinakabahan ka, pupunta ka sa stage in front of everyone, minsan parang natatay ka. So, nafe-feel din ng tiyan mo kung anong nararamdaman mo. So, next is deep penetration. So, pwede kang magkaroon ng stomach pain after vaginal sex or anal sex. So, itong pain na to, it's temporary lang. So, dapat mawala ito kapag ikaw ay nagbago ng posisyon sa inyong pakikipag-contact or pagkatapos ng inyong pakikipag-contact. So, next po is orgasm. So, kapag nakakaranas po kayo ng orgasm, ang pelvic muscles nyo po sa inyong lower abdomen, nagko-contract po ito, naninigas. So, ang epekto po ng contraction nito is what? Painful muscle spasm sa inyong lower abdomen. So, yun po yung nararamdaman yung masakit, okay? So, kapag po kayo nakakaramdam ng pain during or after orgasm, ang tawag po dito ay dysorgasmia. Inuulit ko po, kapag nakakaramdam po kayo ng sakit habang kayo ay nag-orgasm or pagkatapos ng orgasm, that's what you call dysorgasmia po. So, sino-sino po ba yung mga taong nakakaranas ng dysorgasmia? Pwedeng kayo po ay buntis. Yung mga buntis po, yung meron pong ovarian cyst, sa mga kalalakihan po, yung mga natanggalan ng prostate gland or prostatectomy. Next is what? Gas. So, alam naman po natin kapag penetrative sex, pumapasok po ang ang hangin sa loob ng ari ng babae or ng anus. So, ibig sabihin po kapag na-trap po ang hangin sa loob ng tiyan ng babae, yun po yung pain na nararanasan natin. So, yung gas na yun, pwede po yung gumalaw. Gumagalaw po yan. Nagraradiate po yan sa iba't ibang areas ng tiyan natin, especially sa upper abdomen po natin. So, sa taas. So, kapag po tayo nag-spell po tayo ng gas, dapat wala na po yung pain. So, after mo makipag-contact, pwede ka rin makaranas ng UTI, So, ano ba yung mga sintomas na pwede mong maranasan aside sa pain in the lower abdomen, So, masakit ang iyong puson, Posible yan, mapakalalakihan man o makapababaihan. So, ano ba yung mga sintomas? So, number 1, may burning sensation ka na umiihi. So, mahapdi-hapdi habang ikaw umiihi. So, pangalawa, pwedeng increase ang urinary frequency mo. Ihi ka na ihi, para ka nabubusiaw. And then, last is cloudy ang iyong urine, So, medyo malabo-labo. So, mas worse pa kung ikaw ay magkaroon ng bloody urine. So, next po, sexually transmitted infection. So, alam naman po natin kapag gonorrhea and chlamydia ang pinag-uusapan, they are asymptomatic. So, ibig sabihin, wala kang mararamdaman na sintomas, except if you've experienced symptoms like abdominal pain, pwede mo po yun maramdaman. So, what are the other symptoms po ng meron kang sexually transmitted infection? So, pwedeng meron kang burning sensation pag ikaw ay umiihi. Meron kang discharge na kakaiba, So, may foul odor, ibig sabihin mabaho ang iyong discharge. So, next is interstitial cystitis. Ito yung namamagang inyong bladder muscle, So, ano ba yung mga sintomas na pwedeng maranasan mo pag meron ka po nito? So, pwede kang merong urinary incontinence, yung nabubusiaw ka po, parang ihi ka na ihi. And then burning sensation din po. Minsan nga po may leakage pa ng ihi kahit hindi ka naiihi, may nalabas na lang. Minsan naman po pagkatapos yung umihi, nag-empty na yung bladder, inyong pantog, and then
parang naiihi ka na naman. So, those are the symptoms of interstitial cystitis. What is the bottom line of this vlog po, ano? In many cases, kahit po meron kang stomach pain, nawawala na lamang po ito kahit wala kang binibigay na treatment. Pero, kailangan mo po pumunta sa ating mga doktor, ano, kung kailan nakaka-experience ka po ng, ng pain after sexual contact. Number 2 is kapag yung pain is mas nagiging severe na po siya, no? Mas masakit na siya ng pasakit. And then lastly, kapag meron ka pong lagnat higit 38 degrees Celsius, ano? So kapag naka-experience ka po ng tatlong ito, accompanied with stomach pain, kailangan niyo po pumunta sa ating doktor. So this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. So maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm good.